Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin mo ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at ipinapapatak niya ang ulan sa banal at sa makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang inyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin nito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa sa mga iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayo maging ganap, gaya na inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang pagsunod ho kay Kristo ay hindi madali. Pwede nga sabihin natin, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. Pero kung titignan natin ang mga aral at utos ni Jesus, hindi lahat madali. Minsan may mga aral na mahirap para sa atin. Lalo na ho ang ating ebanghelyo ngayon. Aminin natin, mahirap ito. Para sa atin, paano ko iibigin yung kaaway ko? Gusto ko nga dagukan yun pag nakikita ko. Paano ko yung pagdadasal yung kaaway ko? Gusto kong madapa yun. Paano ko ibigin yung kaaway ko? Anino nga lang niya, ayoko makita. Pero si Jesus sinasabi sa atin, what makes you different from the other? Anong pinagkaiba mo sa iba? Kung yung gusto mo lang, ang mga malapit lang sa iyo ang iibigin mo. What makes your faith different than the other? At ito yung hamon sa atin ni Jesus. Hindi lang sa simpleng paggawa ng nais natin, pero minsan, ang mga bagay na para sa atin mahirap gawin, yun na nagdadala sa atin sa paglago, hindi ba? At kahit ganun din sa ating kakayahan na magmahal, kakayahan natin na sumunod kay Jesus, kakayahan natin lumago sa ating pananampalataya, kasama din doon ang paggawa ng bagay na hindi mahirap para sa atin. Pero kung gagawin natin, alam nating lalago tayo bilang tao, hindi ba? Para sa mga bata siguro, pag sinabi ng magulang, kumain ka ng gulay, pero ayaw mo kumain ng gulay. Ayaw mo. Pero sabi ng magulang mo, ikagaganda ng kalusugan mo yan. Kahit yung ampalayang mapait, pahirapan para mapakain. Pero sabi nila, kailangan daw. Kailangan yun para ang kalusugan ay maging mabuti. Ganon din naman sa atin buhay Kristiyano. Minsan mahirap talagang mahalin ang kaaway, aminin naman natin. Mahirap magpatawad ng kaaway. Pero kung susubukan natin, tignan mo, lalago ka din sa pananampalataya mo. Mahirap nga naman kung lahat ng tao kaaway mo, parang ang liit ng mundo. Ang hirap sa dibdib at masikip sa dibdib kung ikay may nakaalitan, hindi ba? At ang gusto ng Diyos, lumaya tayo rito. At ang paraan ay tinuturo niya sa atin, mahalin ang kaaway, ipagdasal ang umuusig sa atin. Siguro maganda simula muna natin ito sa pagdasal sa umuusig sa atin eh. Yung mga taong hindi mo kasundo, baka may naiisip kang nakasagutan mo, kinaiinisan mo, ngiti pa lang niya, nababad trip ka na.
Try to include that person right now sa iyong pagdarasal. At ang ipagdadasal natin sa Kanya ay basbasan lagi siya ng Panginoon. Kung may naiisip kang tao na ganoon, kinaiinisan mo, matagal mo nang hindi kinakausap, nakaaway mo kamakailan lang, isipin mo ang mukha ng taong ito, pagdasal mo siya, at sabihin mo lang sa Panginoon, Panginoon, basbasan mo ang taong ito. Siya'y iyong anak rin, siya'y tinubos mo din, basbasan mo siya, Panginoon. Kung ganun ang gagawin natin, pinapalaya natin yung puso natin sa galit at puot. Pinapalaya natin ang puso natin sa sama ng loob. At kung ganun ang gagawin natin, patuloy tayo nakakahakbang sa buhay ng grasya dahil si Jesus ang sinusundan. Kahit hindi madali ang aral at turo ni Jesus, pero kung susubukan natin, lalago tayo sa kabanalan at kabutihan. Patuloy tayo makakalakad sa kanyang landas ng may kalayaan mula sa galit at puot. Amen.